Gandang hapon niyan. Umpisa na naman ang ating pakikinig sa more story from DCRH title, Hindi ko isusuko ang aking karapatan. Habang nag-i-inis tayo. Kapag ang isang Patapos lang babae mag-lunch wala ni ng Ma'am. kasubigan, kapag wala na siyang matakbuhan sa panahon ng matinding pangangailangan, Hindi na po matitiis malamig ba niyang masyado isang dito sa Riyadh kaya ang ako sarili niyang dugo naka-t-shirt na lang. laban? Kaya ba niyang isuko ang kanyang karapatan kapalit ng pagkakataong makapagsimula ng bagong buhay? Mga kaibigan, narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit ipabitay ninyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan. Dito pa rin, sa ating natatanging tunan, may pangako. Ang bukas. Pare, eto na tayo sa tapat ng bahay niya. Salamat sa pag-atid mo, paring Noel. Kita tayo bukas sa office. Okay. Ingat ha. Ingat ka. Oh, bukas sila, pre, ha? Oo. Ano ba? Mabuti na lang. Tumigil din ang ulan. Salamat na lang. Hindi pinahait ang tapuwi sa bahay namin. Tiyak, nag-aalala na si Helen. Hindi namin namalayan ni Lucas na pasado alas 10 na pala. Nasa opisina pagkabi sa dami ng trabaho. Aba, babaeng nakita ko yun na nag-iisa sa waiting shed. Bakit nag-iisa siya kung sa ganitong 10 oras ng gabi? Teka, igigilid ko itong kotse. Oh, babae nga. At mukhang umiiyak. Teka, bababa ako. Baka mapahamak siya sa lugar na ito. Gabing-gabi na. Saan ako pupunta? Saan ako hihingi ng tulong? Sige, ituloy mo. Kasi ano, Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Wala po akong kilala dito sa Manila. may dala kang maleta. Bakit naglayas ka? Pinalayas po ako ng tatay ko. Oh, Sa kalituhan ko po, basta na lang ako sumakay ng bus ng may humintong bus sa harap ko. Sumabay ako sa ibang mga tao na sumakay din. Tapos, eto nga po. Hindi ko na alam ang gagawin ko pagdating ko dito. delikado kasi rito. Baka madaanan ka rito ng mga masasamang tao at gawin ka ng masama. Ay, kung magtitiwala ka sa akin, sumama ka sa akin, ha? Ha? Doon ka muna magpalipas ng gabi sa amin. Ay, kayo lang pong mag-isa sa bahay niyo. Hindi, may kasama ako. Naroon yung asawa ko. Kaya safe na safe ka sa bahay namin. Uy, Noel. Masyado naman yatang ginawi ka sa pag-o... Ay, may kasama ka pala. May kasama ako. Kailan si Riza? Nakita ko nag-iisa tumiiyak sa isang waiting shed sa may highway. Naawa ako kaya sinama ko rito. Magandang gabi po, ate. Magandang gabi rin. Naglayas ka ba sa inyo? Pinalayas po ako ng tatay ko. Delikado kung magpapakalat-kalat siya rito sa Maynila. Kung papayag ka, Helen, huli na lang natin siyang katulong. Oo nga po, ate. Masipag po ako. At hindi po ako masamang tao. Mapagkakatiwalaan po ninyo ako. Okay, sige. Dumito ka muna. Pero obserbahan mo na kita, ha? Tsaka ako magdedesisyon kung pwede kang maging katulong namin.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Helen, ako na po maglalaban ng mga yan. Oh, alam mo, dito sa bahay namin, ang detergent soap na ginagamit ko, Pride powder lang. Ito lang yung ginagamit ko sa pag-washing machine ng mga marurumi naming damit ni Noel. Ayoko ng ibang brand. Mabango na, mahusay pang magpalinis ng damit ito. Opo. Oh, siguro marunong ka namang gumamit ng washing machine, ha? Marunong po, ate. Okay. Oh, bakit ganyan ang tingin mo sa mukha? Natuklasan niyo pong buntis ako. Hindi ako nagulat. Ang totoo, naisip ko na agad yan kagabi nung dumating kayo kasama ng asawa ko. Palihim ko pinagmamasdan yung balakang mo. Oo nga, medyo malaki. Ako sa Kaya kaisip. naisip ko agad, siguro buntis. Kaya tulungan po ninyo ako. Hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. Kahit hindi mo sabihin, alam ko, iniisip mo pa rin ang anak mong si Raisa. Wala na akong pakialam sa kanya, Lita. Bilang ama, alam kong mahal na mahal mo ang anak mo. Binigo niya ako. Sa halip na diploma, kahihiyan ang dinala niya sa pamilya natin. Pero hindi ka ba naaawa sa kanya? Nasaan na kaya siya ngayon? Pag sobrang sinaktan ng isang anak ang damdamin ng isang magulang, nawawala sa puso ang awa. Yun ang ginawa sa akin ng pamangkin mo. Kaya wala na akong pakialam sa kanya. Alam mo ba, Noel? Dapat sa akin si Raisa. Buntis daw. Ayun daw ang dahilan kaya siya pinalayas ng kanyang tatay. At siguro, iniwan ang nobyo. Tama. Tama. At meron ako naisip. 7 taon na tayong kasal, hindi ba? Hindi naman ako nagbubuntis. Ano kaya kung sabihin natin kay Raisa na aampunin na lang natin yung magiging baby niya? Yun lang. Sa palagay mo, papayag kaya si Raisa? Baka hindi yung pumayag. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Helen, paano pong hiwan itong repolyo? Pasahog natin yan sa nilagang karning baboy, kaya malalaki ang hiwa niya. 1 taon na lang, graduate ka na. Uy, sayang naman. Talagang sayang po. Naging tanga kasi ako eh. Nagpaloko ko sa gagong lalaking yun. Gusto mo bang tapusin ang iyong pag-aaral? Kahit po gustuhin ko, alam ko hindi na matutupad yun. Lalo sa kalagayan ko. Pwede pa rin matupad ang pangarap mo na makatapos ka ng pag-aaral. Kung papayag ka sa hihilingin namin ng Kuya Noel mo. Ano po yun? Sasagutin namin lahat ng gastos mo sa pagbubuntis hanggang sa makapanganak ka. Tapos, gagastusan din namin yung huling taon mo sa kolehiyo. Pero, pag nanganak ka, aampunin namin ang baby mo. Ate? Oo. Seryoso ako, Raisa. 7 taon na kaming kasal ni Noel. Pero hindi kami magkaanak. At nakatanaw kami ng pag-asa nung mapunta ka sa poder namin. Aampunin. Ipaampun mo sa amin ang baby mo. At ibibigay naman namin sa'yo ang iyong pangarap.
na rin ang pangarap namin ni Helen na magkaroon ng anak. Bakit, Noel? Nakabuo na rin kayo ng mismo? Hindi pa rin. At wala kaming pag-asang makabuo. Pero si Raisa, buntis pala. Pumayag siyang ipaampun sa amin ang sanggol na isisilang niya. Aba, swerte ka kayo. Pero ano kapalit? Sasagutin namin ang panganganak niya. Pagkatapos, susuportahan namin ang huling taon niya sa college para makagraduate siya. Okay yan. Oo, kaya nga excited kami mag-asawa eh. Pero, pare, wag din kayong baka siguro ni Helen. Ha? Pwede pang magbagong isip ng Raisang yun. Magpipitong buwan na pala itong pagbubuntis ko. Maglilimang buwan na rin ako dito sa puterin ng Kuya Noel at Ate Helen. Kung hindi nila ako kinupkup, ewan ko kung ano na nangyari sa akin. Tama. Dapat sa kanila na lang ang sanggol na isisilang ko. At least, may pangako sila sa akin. Pagtatapusin daw nila ako sa kurso ko. Sandali na lang daw naman yun. Ipapakita ko kay Itay. Ang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa ligong ito pinamagatang kahit ipapitay niyo ako, hindi ko isusuko ang aking karapatan. Dito pa rin sa ating natatanging tunang may pag-asa. Ang bukas. Tapos mo nang hiwain itong mga gulay, Raisa. Ako na lang magluluto. Umupo ka lang dyan. Buntis ka. Kaya masama sa'yo, masyadong mapagod. Kagabi pa nga po kumikirot-kirot itong tiyan ko, Ate Helen. Ha? Aray! Naku, bakit na pangiwi ka? Ha? Masumbong-sumbong ang pagsakit ng tiyan ko. Aba, Kung minsan nagugulat ako. Aray! Raisa? Ay! Sobrang sakit, Ate Helen! Sobrang parang... Aray! Madala ko sa Sandali, tatawagin kayo. Bigay ko. Sandali ha, tatawag ko ng taxi. Bilisan mo, ate! Hindi ko na kaya! Bilisan mo, Ate Helen! Helen, kamusta si Raisa? Okay na, okay na. Nakapanganak na? Oo, Noel. Nakapanganak na si Raisa. Normal delivery. Babae. Salamat. Habang nagdadrive ako, pupunta rito, kabato ako eh. Ewan ko ba kung bakit. Hindi ko naman asawa mga anak. Kasi nga, magiging anak natin ang baby isisilang niya. Oo nga, excited ako. Sa wakas, magiging daddy na rin ako. Lita, napapansin ko habang kumakain tayo. Tingin ka ng tingin sa malaking kalendaryong nasa dingding. Ano ba meron sa kalendaryo? May kinukwenta lang ako, Kuya Simeon. Anong kinikwenta mo? Kung hindi ako nagkakamali ng pagbibilang ng buwan, sa panahong ito, nakapanganak na siguro si Raisa.